itago ng mga senador na sila ay pro-Duterte pa rin. Nakakalungkot nga lang yung ibang kandidato dyan na gusto muling maging senador ay kandidato pa ng administrasyon. Hindi na ba kailangan, hindi ba kaya o hindi ba dapat nagpapalit ng kandidato si Pangulong Marcos? Kasi yung mga senador na nandyan, na kandidato niya ay talaga namang iba-ibang galaw tulad ni Tolentino, mga Cayetano, Villar, Lapid, halatang-halata mo yung mga galaw eh. Lalo na yung Villar, tumututol pa dun sa condo building na programa ng gobyerno. Yung pabahay ng gobyerno na parang ayaw niya na yung mga middle class ay magkaroon ng condo unit. Dapat daw ang pabahay ng gobyerno ay para sa mahirap lang. Alam niyo kung bakit gano'n ang style ng mga Villar? Kasi tatamaan yung kanilang negosyo. Dahil yung pong mga middle class, ang kanilang mga client na makakuha ng condo unit sa kanilang mga building, sa kanilang mga condo project. At yung mga mahihirap na mga talagang walang pera, kakunti ang pera, hindi makaka-avail ng mga condo unit ng pribadong sektor. Kaya hindi yun kailangan ng mga Villar. Ang gusto nila ay yung mga may kaya, may hanap buhay, makakabayad ng kailang kondo. Ayun ho yung target ng gobyerno ngayon. Hindi lang para sa mahirap, pati doon sa mga na may kaya na may trabaho, pero walang sariling bahay, mga middle class, may trabaho pero kulang ang pera para pabahay, bibigyan din. Isasama rin sa condo building, condo unit, housing program ng pamahalaan. Abay, ayaw ng mga Villar. Kita nyo yan. Sampu lang yan. Si Tolentino, kayo ba naniniwalang yan ay maka-Duterte? Cabinet Secretary yan ni Duterte, mahiwala ba kayong yan ay maka-Marcos? Yan ay Cabinet Secretary ni Duterte. O, di ba? Eh, yung mga Cayetano, di ba yan ang matinding bumabana sa mga Marcos ng araw? Pero ngayon, kasama ng gobyerno, dahil kandidato si Pia Cayetano, kapatid ni Alan Cayetano, iniwan nila ang mga Duterte. Kaya nga sinabi ni Vice President Sara Duterte, na umarap sa hearing yan nung inaalok ni Alan Cayetano kung kumain na ba, sagot niya okay lang, hindi naman ako plastic. Di ba? Layo ng sagot. Pero bakit sinabihan plastic? Kasi yung mga Cayetano, dating Duterte, ngayon maka-Marcos na. Dito lapid, dati rin Duterte yan. Ngayon, Marcos na. At marami pang iba dyan. Ito inuulit ko, yung Revilla, yung Cayetano, Villar, Lapid, Tolentino, ayan po yung mga pamilyang nakakabit ngayon sa mga kandidato ni Pangulong Marcos, di ba? Maliban pa dyan, alam naman natin, nandiyan si Bongo, Bato de la Rosa, tsaka itong si Robin Padilla, talagang Duterte yan. Kaya nga nung isang araw, naging topic ko na Pag may nag-file ng impeachment sa Congress, tagilid pagdating sa Senado. Kasi ang tingin ko, majority pa rin ng mga senador pro-Duterte. One-third, at least 18 senador ang kailangan naboboto na pabor sa impeachment kung aabot sa kanila bilang senador judge kung magkakaroon ng impeachment against Vice President Sara Duterte. Pero majority nga sa kanila pro-Duterte, paano makakalusot? Kaya malabo. At ngayon, mag-i-eleksyon, kitang-kita mo silang dumidikit sa gobyerno, pero ang kailang galaw sa Senado tungkol sa budget ni Inday Sara, Office of the Vice President, tungkol sa mga housing project, tungkol sa mga pinag-uusapan dyan, di ba? Maging si Jingo Estrada at saka si JP Ejercito. Ano pa ang dating nila? Nakita nyo? Pinapangalanan ko na, pero yan po yung kaduda-duda. At lahat naman tayo entitled na aralin sila dahil sila ay ating pinapasweldo. Sila ay senador dapat ng mamamayang Pilipino. Hindi senador lang ng isang partido o ng isang angkan o isang city o rehiyon. Sila ay senador ng Republika ng Pilipinas. Kaya yung mga nabanggit kong pangalan, aralin nyo, bantayan nyo. Ang eleksyon naman ay hindi lang sa Mayo. May eleksyon din sa 2028. After 3 years. Ganun kadali. Every 3 years, naghahalal tayo ng senador. Di ba? So, aralin natin kung sino sa kanila karapat dapat manatili dyan o atin tanggalin at palitan ng merong pwede nating pagkatiwalaan o kapanipaniwala. Pero sa ngayon, pasintabi na po sa mga followers nila. Sa aking opinion, analysis, nakakaduda itong mga taong ito. Kung talaga bang sila ay merong loyalty kay Pangulong Marcos, sila ba'y talagang susuporta kay Pangulong Marcos o dumidikit lang kay Pangulong Marcos para sa nalalapit na eleksyon, para sila may ipanalo, para sila ay lumakas. Kasi pag kandidato ng administrasyon, ang laki ng advantage niyan sa publicity at galawan, manpower at marami pang iba. Kasi presidente ang makakampanya. Mga 20% lamang sila compare sa iba. Pero after election, tandaan yung sinasabi ko. Mapapanghawakan ba natin kung sakaling sila may ipanalo ni Pangulong Marcos itong mga pangalang aking nabanggit na sila mananatili? O after election, after nilang pakinabangan ng gobyernong ito at ang mga Marcos supporters at loyalists, mag-iiba na sila. Maninindigan silang pro-Duterte, pro-Sara. Diba? Iyan ang ating iingatan. Kailangan ang mananalong mga senador ang ating pipiliin ay yung may paninindigan na hanggang sa huli
hanggang sa matapos ang term ng Pangulong Marcos hanggang 2028, kakampi sila, tutulong sila sa mga programa ng gobyerno. Hindi yung malapit lang sila ngayong mag-eleksyon at during eleksyon. After election, iiwanan na nila dahil napakinabangan na nila. Ayan po ang paulit-ulit na nangyayari. Kaya hindi na kayo mahirapan. Pinangalanan ko na po ang dapat ninyong bantayan. At ang aking po mga channel, especially itong Mike Abby Opinions, isama na natin siguro yung MA Pinoy TV. Paki-like po ninyo, paki-share po ninyo ang ating mga topic dito. Wala hong personalan dito, issue lang. Aking po opinion, yung aking pinagbabasihan sa nakikita kong galaw nila. Hindi ko makita yung 100% na sila talagang kakampi ni Pangulong Marcos pag sila natulungan sa eleksyon hanggang 2028 matapos ang term ng Pangulo. Ang aking pagdududa at ang aking tingin, maggagamitan lang. Gagamitin lang nila ang Malacanang, gagamitin lang nila ang Pangulo. Pagkatapos niyan, iiwanan na. Ngayon pa lang ulitin ko, sa mga budget deliberation, mga programa ng gobyerno at budget na nilaan ng Executive Department, puro sila kontra Puro kontra. Hindi mo alam kung anong gusto palabasin. Personal, dahil tatamaan ng kailang negosyo, o personal din, gusto lang nilang manatili. Marami nga senador, ayos sumakay sa mga controversial na issue. Namamangka-mangka, nakikiramdam. Pag alam nilang may followers yung mga grupong tatamaan sa kanilang sasabihin, ayaw na magsalita. Kahit sa mga hearing, hindi na mag-a-attend. Nakita niyo yung hearing na si Duterte tinapunta ng Senado, mabibilang mo lang sa daliri yung dumating. Samantalang 24 lang sila, dapat nandun lahat. Pero ang dumating, 4, 5 yata yun. Kakampi pa ng resource person na dumating. Iisa yung senador na nanindigan. Nakita niyo, ganyan kababaw na. Ganyang kahina na ang ating mga senador. At ang institusyon, nakakalungkot. Kaya magpalit na tayo. Hindi pa huli ang lahat. Magpalit na tayo ng mga pangalan at mukha sa Senado sa tuwing darating ang eleksyon. Hindi lang itong 2025, pati yung 2028 at yung kinakailangan ng susunod pang eleksyon. Lagi tayong magpapalit. Huwag na natin payagan yung pabalik-balik lang dyan. Kung anong ginawa dati, hindi nang gagawin pag sila nabalik dyan. Kilala natin sila. Kulang.